Samantala, ilang buwan matapos sumiklab ang kaguluhan sa Middle East, puspusan pa rin ang pagtulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating piniling umuwi na lang sa bansa. Kabilang dyan ang ilang OFW na taga-Naga na nakatanggap ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Jerome Toleda ng Radyo Pilipinas, Naga. Isa si Ate Joan sa mga Pilipino sa Middle East na nangamba at natakot dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kaya naman na maglunsad ng repatriation ng pamahalaan sa United Arab Emirates, hindi raw siya nagdalawang isip na umuwi sa kanilang bayan sa Lagunoy, Camarines Sur. Bukod sa nakauwi ng ligtas, laking pasasalamat din ni Ate Joan dahil patuloy ang pag-alalay sa kanya ng pamahalaan. Nag-decide na ako na mag-forward na. Dahil yun na din ang ano na mag-anak. And last nitong DMW, nabigyan din ako ng tulong, nakakuha niya ng 20-year program. Si Sheila naman hindi maalis-alis ang tuwa sa muka matapos malaman na makakakuha siya ng 50,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers. Gagamitin daw kasi niya ang pera para makapagsimula ng negosyo at sa pag-aaral ng kanyang dalawang anak. Hindi kami nakapag-ipon, hindi kami nakapag-tulong sa pamilya namin, dahil nga naging 3 months lang yung trabaho namin sa Saudi. Nung tinulungan nila kami, natuwa ako na mayroon parang ganitong kasastan para sa amin. Kabilang sina Ate Joan at Sheila sa 40 benepisyaryo na tumanggap ng tulong mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa BBM NRN Fair sa Naga City. Dito nagsama-sama ang halos 30 ahensya ng pamahalaan, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Naga City para ilapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga repatriated OFW. Nandito po kami para magbuklod DOT, magbuklod ng aming mga serbisyo. Sabi nga ni Mayora, one-stop shop. Dito na lang, mga OFWs na nanunumbalik, sila ipaglilingkuran namin ng tapat at ng ganap. Ang patuloy na tulong sa mga repatriated OFW ay tugon lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pababayaan ang mga OFW na itinuturing niya na mga bagong bayani. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.